Sa lahat at maligayang pagbabalik sa Tongs Animex Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang madilim na pantasya at aksyon na animated na pelikula na tinatawag na Dante's Inferno. Ngayon, sumisid tayo dito. Pagbalik mula sa ikatlong krusada, umuwi si Dante pagkatapos ng 3 taon. Sabik na siyang makita ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang pinakamamahal na asawang si Beatrice. Gayunpaman, siya ay binabati ng kawalan ng pag-asa. Sa halip, tahimik at madilim ang lahat. Pagpasok niya sa kanyang bahay, nalaman niyang pinatay ang kanyang mga alipin. Ang kanyang ama ay brutal na pinaslang, kasama ang kanyang organ na tumalsik. Nang makita ito, tumakbo si Dante patungo sa silid ni Beatrice, at natagpuan lamang ang kanyang pinakamamahal na kasintahan, si Beatrice na namamatay sa isang saksak sa tiyan. Mabilis na lumapit sa kanya si Dante at niyakap siya nito. Naalala niya ang araw na umalis siya. Naalala niya kung paano sumumpa si Dante na hindi siya mangangalunya at inakusahan siya ng paglabag sa panunumpa. Tinututulan ni Dante ang pahayag na ito. Gayunpaman, hindi na niya kayang panghawakan ang kanyang buhay at sumuko sa mga pinsala. Sa kanyang pagkamatay, siya ay naging isang espiritu at sinimulan ang kanyang pag-akyat sa langit. Gayunpaman, isang malabo na figura, na talagang si Lucifer, ay dumukot kay Beatrice mula sa langit at dinala siya sa Hell's Gates. Hinabol sila ni Dante at hinabol patungo sa impyerno. Lumaban si Dante at pinatay ang isang grupo ng mga nilalang nang marating niya ang pintuan ng impyerno. Pero, huli na ang lahat. Ang kanyang minamahal ay dinala sa kailaliman ng impyerno. Habang siya ay walang magawang nakaupo sa labas ng mga pintuan ng impyerno, nahuli siya ng isang pulutong ng mga ahas na parang mga braso na nagtahi ng pulang krus sa kanyang dibdib at katawan, isang buhay na tapiserya na nagdedetalye ng kanyang pinakamalaking kasalanan sa buhay. Sa sandaling iwan siya ng nilalang matapos magdulot ng ganoong sakit, nagtatanong si Dante kung bakit nangyari ito sa kanya. Gayunpaman, sinabi rin niya na ang sakit na ito ay walang halaga kumpara sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na si Beatrice. Sa pag-iisip na iyon, binuksan ni Dante ang mga pintuan ng impyerno at nakita ang demonyo sa tabi ng kanyang kasintahan. Bago magawa ni Dante ang anuman, hinila ng nilalang si Beatrice pababa sa kailaliman ng impyerno. Tumalon si Dante para iligtas siya. Pagdating sa impyerno, nakilala niya si Virgil, ang sikat na Romanong makata at may akda ng amin. Inihayag ni Virgil na nakipagkasundo si Beatrice kay Lucifer upang maiuwi si Dante ng ligtas. Ipinusta niya na hinding-hindi siya pagtataksila ni Dante sa panahong ito nang magkasama sila. Gayunpaman, kung natalo siya sa taya, maaaring kunin ni Lucifer ang kanyang kaluluwa upang manirahan kasama niya sa impyerno. Huling nakiusap si Dante na huwag na niyang ipagkanulo ang kanyang pinakamamahal na kasintahan at humingi ng patnubay kay Virgil. Pumayag si Virgil na tulungan siya. Sina Dante at Virgil ay sumakay kay Karen, isang napakalaking demonyong nabubuhay na fairy na nagdadala ng mga kaluluwa sa ilog Akron patungo sa first circle of hell na tinatawag na Limbo. Habang sila ay nasa daan, isang pulutong ng mga demonyong nilalang ang umatake sa kanila. Inutusan ni Karen ang mga demonyo na salakayin si Dante, dahil walang buhay na nilalang ang pinapayagang pumasok. Nilabanan sila ni Dante, ngunit nawala ang kanyang espada at kinuha ang isa sa mga sight ng demonyo. Ang makapangyarihang sandata na ito ay tumutulong sa kanya na talunin ang lahat ng mga nilalang na ito, at kalaunan ay nagawa rin niyang patayin si Karen. Pagkatapos, nagpatuloy sina Dante at Virgil sa kanilang paglalakbay patungo sa Limbo. Samantala, ipinakitang naghihirap si Beatrice. Gumagamit si Lucifer ng iba't ibang mga pangitain at pag-atake upang pahirapan siya. Sinabi ni Lucifer na magkakaroon siya ng maraming kasiyahan na mabuhay siya sa pamamagitan ng 1,000 pagkamatay. Pumasok sina Virgil at Dante sa Limbo. Nakahanap sila ng fetus sa gitna ng limbo at nagtataka kung paano ito nakarating doon. Dito, nalaman ni Dante na buntis si Beatrice sa kanyang anak, habang siya ay wala, ngunit nalaglag. So ang baby na nakita nila ay anak nila talaga. Ang fetus ay naging abo sa kamay ni Dante at lumitaw ang isang bagong kawon ng mga demonyo. Ang mga demonyong ito ay may anyong mga sanggol na may mga kuko. Sa una, sinubukan ni Dante na labanan sila at tinapos pa ang ilan sa kanila. Gayunpaman, patuloy silang lumalaki at biglang napalibutan si Dante ng mga demonyong sanggol na ito.
Sa pag-atake ng mga demonyong batang ito, siya at si Virgil ay tumakas sa isang malaking gusali. Pumasok sila sa isang bulwagan ng mga dakilang pinuno, philosophers at thinkers, kabilang sina Aristotle, Plato, Socrates, at Saladin, na ang mga puwersang nakipaglaban ni Dante sa panahon ng kanyang krusada. Pagpapatuloy, pumasok sila sa silid ni King Minos, na ang gawain ay magpadala ng mga nahatulang kaluluwa sa kanilang mga kasalanan na katumbas ng bilog ng impyerno. Itinanggi niya ang pagpasok ni Dante. Ngayon ay mayroon lamang isang paraan na dapat talunin ni Dante si Haring Minos upang maabot ang huling bilog ng impyerno. Pinunit ng mandirigma si Minos gamit ang kanyang nakamamatay na scythe, at nang yumuko ang hari upang lumaban, pinutol ni Dante ang kanyang braso na naging dahilan upang mapunit ang kanyang ulo ng matinik na gulong na ginamit niya sa kanyang paghatol. Matapos lubusang mapahamak si King Minos, sinamantala ng mga bilanggo ang sitwasyon upang subukang tumakas. Sinusundan ni Dante ang landas hanggang sa marating niya ang Second Circle of Hell. Ang bilog na ito ay puno ng mga kaluluwa ng mga taong sumuko na sa kanilang malalambot na pagnanasa. Sa bagyong nasalanta ng mga baybayin ng Second Circle Island of Lost, ang mga katawan ay lumilipad sa hangin na magkakaugnay, na nahuli sa isang walang katapusang unos ng pagsinta. Nang marinig ang pag-iyak ni Beatrice sa di kalayuan, pumasok si Dante sa isang silid ng succubi na nagbagong anyo bilang mga demonyo. Inatake nila siya dahil nabigo silang akitin siya, ngunit nagtagumpay si Dante na talunin sila. Gayunpaman, napagtanto niya na sinira niya ang kanyang pangako kay Beatrice. Ipinahayag niya kay Virgil na sa panahon ng krusada, isang nakakulong na ereheng babae ang nag-alok na makitulog sa kanya, matapos tumanggi si Dante na pigilan ang kanyang mga bantay na bugbugin ang kanyang asawa hanggang mamatay. Sa ilalim ng ilusyon na siya ay inalis ang lahat ng kasalanan ng isang pari, pumayag siya sa kasunduan. Tinawag niya ang kanyang mga bantay mula sa pagpatay sa lalaki at nagpalipas ng gabi sa kanya. Nang marinig ito, nagsimulang mawala ng pananampalataya si Beatrice, ngunit tinanggihan pa rin ni Lucifer ang alok ng kanyang kamay sa kasal. Dumating ang dalawa sa isang grotto kung saan ang mga lalaki at babae na namuhay sa katakawan ay pinahihirapan ng gutom. Marami ang nahuli at nilamon ni Cerberus, ang dakilang Hound of Hell. Sinabi ni Virgil kay Dante na ang tanging daan patungo sa susunod na bilog ay mula sa loob ng hayop, kaya hinayaan ni Dante ang kanyang sarili na kainin. Nakatagpo niya si Chaco, isang lalaki mula sa kanyang nayon, na umamin sa katakawan. Nakiusap siya kay Dante na tulungan siya sa kapangyarihan ng kanyang krus. Sinabi niya sa kanya na maging malaya at biniyayaan siya ng krus. Ang espiritu ni Chaco ay lumulutang sa langit. Sa sandaling iyon, isang anino ni Lucifer ang lumilitaw upang pahirapan si Dante at kalaunan ay ipinakita sa kanya ang isang sulyap sa alaala ng kanyang ama, na pinupuno ang kanyang sarili ng pagkain habang ang isang naiinis at gutom na si Beatrice ay nanunood. Ibinunyag niya na ang ama ni Dante ay naghihirap din sa impyerno. Patuloy siyang naglalakad sa loob ng katawan ni Cerberus at natuklasan ang puso nito. Inatake at winasak ni Dante ang puso ng mga hounds sa pamamagitan ng kanyang scythe para makatakas sa katawan nito. Lumutang pababa sa ika-4 na bilog, sina Dante at Virgil ay nakilala ang mga lalaki at babae na nag-aksaya ng kanilang buhay sa paghahangad ng material na pag-aari. Ang mga nahatulang kaluluwa ay pinahirapan sa pamamagitan ng paggugupit sa mga pagpindot ng pera, pinakuluan sa tinunaw na ginto, at inililibing sa napakalaking bonte ng mga barya. Dito ay hinarap ni Dante ang kanyang ama, na ngayon ay mukhang kasuklam-suklam na nilalang. Naaalala niya kung gaano talaga kasakiman ang kanyang ama. Naalala niya noong minsang pinaghinalaan ng kanyang ama ang kanyang ina na nagnakaw ng isang barya at brutal niyang sinaktan siya, na kalaunan ay humantong sa kanyang kamatayan. Ibinunyag ng ama ni Dante na pinangakuan siya ng 1,000 taon na walang torture at walang katapusang ginto para patayin ang sarili niyang anak. Sinubukan ni Dante na mga tuwiran sa kanya noong una, ngunit hindi siya nakikinig sa kanya. Ang pares ay naglalaban at nakikipagpalitan ng barbs sa isa't isa. Ibinaling ni Dante ang kanyang paningin sa kanya, ngunit umiwas ang kanyang ama. Ngayon ay walang armas si Dante, kaya dapat siyang lumaban ng maingat. Nagawa niyang dalhin ang kanyang ama sa gilid ng tinunaw na hukay na ginto at sinipa siya sa isang banga ng kumukulong ginto. Nagpapatuloy sa ika-5th Circle of Hellwrath, si Dante ay hinawakan ng mga kuyog ng mga braso at kamay. Nag-flashback tuloy siya nang humingi ng pagkain ang mga preso.
Nabalot ng galit si Dante at nagpasya na ang buhay ng mga erehe ay hindi mas mahalaga kaysa sa mga Kristiyano. Dumating sina Virgil at Dante sa River Styx, kung saan naglalaban ang mga espiritu sa mababaw at madilim na tubig. Pumunta sila sa lungsod ng Dis at umakyat sa Phleges, isang higanteng demonyo na tumatawid sa ilog. Kabilang sa mga galit na kaluluwa. Kinilala ni Dante si Filippo Argenti, na tinutuya siya, na pinabagsak lamang ng iba pang mga galit na espiritu. Nakita ni Dante si Lucifer sa lungsod ng Dis. Inanunsyo niya sa mga sinumpaang kaluluwa ng lungsod ang kanyang layunin na pakasalan si Beatrice. Kinikayat ni Dante si Phleges na tumakbo at habulin si Lucifer, para lamang mapabagsak ni Lucifer si Phleges, na napilitang bumaba si Dante. Huling naglakbay si Lucifer sa kailaliman ng impyerno kasama si Beatrice. Dapat siyang sundan ni Dante. Sa Sixth Circle of Hell, ang mga erehe magpakailanman nasusunog sa apoy at pinahihirapan. Nakilala ni Dante ang kanyang karibal na si Farinata, na tinutuya siya, na inihayag ang plano ni Lucifer na pakasalan si Beatrice at iwanan siyang nakakulong sa impyerno magpakailanman. Galit na pinatay ni Dante si Farinata sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang mata gamit ang kanyang krus, at kasama si Virgil ay tumakas sa bilog bago ito bumagsak mula sa mga lindol na dulot ng puwersa ng kamatayan ng Christ. Sa 7th Circle ay nakasalubong nila ang Minotaur na nagbabantay sa 6th at 7th Circle. Naiwasan ni Dante ang lahat ng kanyang pag-atake at natalo siya sa kanyang pangwakas na suntok. Sa wakas ay nakatawid sila sa ika-7th Circle. Tinutulungan sila ng Santorin Nessus na tumawid sa isang ilog kung saan kumukulo ang maraming kaluluwa ng mga marahas sa dugo ng kanilang mga biktima. Pagpasok sa Forest of Self-Harm, narinig ni Dante ang isang pamilyar na sigaw at nahanap niya ang kanyang ina na lumalaki mula sa sapling ng isang puno, na walang hanggan sa sakit dahil sa pagbibigti sa sarili. Sa halip na tumayo laban o iwan ang ama ni Dante, ang ama ni Dante ay pinaniniwala siya na ang kanyang ina ay namatay sa isang lagnat. Si Dante ay nalulumbay sa kalungkutan. Ginagamit niya ang kanyang krus upang palayain ang kanyang kaluluwa. Dumating sila sa isang sementeryo sa loob ng Abominable Sands. Ang mga kasama ni Dante na Crusader, kasama ang kanyang kaibigang si Francesco, ay bumangon mula sa libingan habang ang mga undead na mandirigma ay kinundena dahil sa paggawa ng mga karahasan sa pangalan ng Diyos. Nagulat si Dante nang makita ang mga kasama niya sa lugar na ito. Naisip niya na naglalaban sila sa isang banal na digmaan. Gayunpaman, inihayag ni Francesco na ang pari na nagpadala sa kanila sa labanan ay nagsinungaling sa kanila. Dahil hindi pinahihintulutan ng Diyos ang walang kabuluhang karahasan, si Francesco ay nagmarcha patungo kay Dante gamit ang kanyang espada at inaatake siya. Walang choice si Dante kundi ipagtanggol ang sarili. Una niyang pinutol ang espada ni Francesco sa kalahati at pagkatapos ay hinati ang kanyang ulo sa dalawa gamit ang kanyang scythe. Matapos talunin si Francesco, naalala niya na siya mismo ang nakapatay ng ilang mga erehe. Pagkatapos ay nanalangin si Dante sa Diyos na mabigyan ng pagkakataon si Francesco na tubusin ang sarili. Matapos dalhin ng Garion sa larangan ng Pandaraya, humiwalay si Virgil sa pagpapayo kay Dante sa kanya na tumawid sa isang serye ng mga tulay upang pigilan si Beatrice sa pagpapakasal kay Lucifer. Dapat magmadali si Dante patungo sa huling circle. Natalo niya ang maraming demonyo sa daan. Si Dante ay nagsimulang magmuni-muni sa sarili niyang mga kasalanan. Napagtanto niya na ang kanyang ama, pamilya, mga katulong, at si Beatrice ay pinatay ng asawa ng babae na kanyang ginahasa. Si Beatrice ay dinaig ng kalungkutan sa pagtataksil ni Dante. Ikinasal siya kay Lucifer at naging demonyo. Si Beatrice ay nagpapatuloy sa pag-atake kay Dante, pinagtagumpayan siya at pinilit siyang tumingin sa ika-9th circle ng pagtataksil kung saan nakita niya ang kanyang pinakamalaking kasalanan, na nagpapahintulot sa kanyang kapatid na sisihin ang kanyang pagpatay sa mga erehe na bilanggo. Sa sobrang kalungkutan, ibinigay ni Dante kay Beatrice ang kanyang krus, na ipinangako niyang ibabalik sa kanyang pagbabalik mula sa krusada. Humingi siya ng tawad at nagsusumamo sa kanya na muling tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Pinatawad niya ito at bumalik sa kanyang dating malaanghel na anyo. Habang hinahalikan niya siya, isang anghel ang bumaba mula sa langit para kunin siya. Nangako si Beatrice na magsasama sila sa lalong madaling panahon, ngunit upang makatakas sa impyerno ay kailangan niyang harapin si Lucifer ng mag-isa, dahil binabantayan niya ang tanging ruta ng pagtakas ni Dante palabas ng impyerno.
Pag-alagala sa mga kuweba ng huling circle, binagtas ni Dante ang madilim na Cold Realm na naghahanap ng landas na patungo kay Lucifer. Nakilala niya ang isang babaeng kaluluwa na nagsabi sa kanya na si Lucifer ay naninirahan sa pinakasentro ng Judica. Nakatagpo din siya ng 3 higanti ng alamat, sina Nimrod, Ephialtes at Antaeus. Dumating si Dante sa isang kuweba na puno ng malalaking nakapirming kadena. Pinutol niya ang mga ito para lamang malaman na napalaya niya ang isang demonyong may 3 mukha na tila katawang tao ni Lucifer. Pinatay ni Dante ang halimaw at lumipat patungo sa purgatorio kung saan naghihintay ang kanyang kaligtasan. Si Lucifer, gayunpaman, ay nagpapakita ng kanyang tunay na anyo ng katawan at madaling madaig si Dante. Ipinagmamalaki niya na maraming bayani, kabilang sina Ulysses, Alexander, Kila at Lancelot, ang nagtangkang pumatay sa kanya. Gayunpaman, walang may sapat na itim na kaluluwa upang payagan si Lucifer na palayain ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na si Beatrice ay pain lamang para akitin si Dante sa impyerno. Upang palayain siya mula sa kanyang kulungan, si Lucifer ay nangakong papasok sa purgatorio at paraiso at uupahan ang langit sa isang bago at mas malaking impyerno. Sinimulan muli ni Dante ang kanyang mga pag-atake, sinubukan ang kanyang makakaya, ngunit nabigong sakta ng demonyo ng impyerno. Napagtanto niyang hindi niya mapipigilan si Lucifer sa kanyang sarili. Siya ay nanalangin, nagsisi, at humingi ng banal na kapatawaran habang sinusubukan ni Lucifer na pigilan siya sa paggawa ng kasunduan na ito. Isang sumasabog na sinag ng liwanag ang nagmumula kay Dante, at si Lucifer ay nagyelo. Si Dante ay sumisid sa portal na humahantong sa lupa patungo sa purgatorio, kasama si Beatrice na hindi naganap na nabubuhay o ganap na patay. Pinunit niya ang krus na itinahi sa kanyang dibdib upang palayain ang kanyang sarili mula sa mga kasalaanang iyon at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nang maglaon ng gabing iyon, ang laman na sagisag ng kasalanan na pinunit niya sa kanyang dibdib ay naging isang ahas, di umano'y si Lucifer, na naghihintay na makaganti, na dumulas sa dilim. Maraming salamat sa panunood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.